Unang araw ng pasukan ng bata, 3 sentimetro ang tinaas ng mga kaklase niya sa laylayan ng palda niya. Mas cute kung mas maiikli ang palda. Ganyang dahilan, ang mahirap tanggihan para sa isang babaeng nasa pubertad. Kaya tinuruan si Sayaka kung paano mag-curl ng buhok, maglagay ng mascara, at maglagay ng lipstick. Wala akong natutunan sa mga aralin sa libro. Pero ang dami kong natutunang makeup skills. Parang kailan lang, nasa junior high pa ako, tapos senior high na agad. Si Sayaka at ang mga kaibigan niya ay napunta sa pinakamasamang section, gaya ng inaasahan. Ang mga libro nila ay napalitan ng mga makeup kit. Ang mga gamit sa pagsusulat ay naging mga mascara. Hindi na ang pag-aaral ang mahalaga. Naging isang tunay na gyaro si Sayaka na nasa pinakababa ng ranggo. Pagkatapos ng klase, si Sayaka at ang mga kaibigan ay nagpipicture taking ng per Ikura. Bar at sayawan, lahat ay nasa salihan niya. Iyan ang bawat araw na puno ng saya at kagalakan. Walang nag-aalala sa kinabukasan ni Sayaka dahil ang atensyon ng pamilya ay nakatuon sa nakababatang kapatid ni Sayaka. Ang batang lalaki na mula pagkabata ay itinuring ng ama na isang pag-asa bilang isang henyo sa baseball. Dala ang nag-iisang pangarap ng buong pamilya. At si Sayaka ay isa lamang walang kwentang babae sa bibig ng kanyang ama. Ngunit ito mismong hindi inaasahang babae. Unti-unting binago ang kanyang kapalaran. Isang araw, nagkaroon ng biglaang inspeksyon sa paaralan. At nakakita ang guro ng klase ng isang pakete ng sigarilyo sa bag ni Sayaka. Ito ang pinakamasakit na punto ng paaralan. Sinabi ng punong guro na papatalsikin si Sayaka. Pero kung siya'y magkukwento tungkol sa iba pang mga kasamahan niyang naninigarilyo, maaaring makaligtas siya sa parusa. Pero hindi ginawa ni Sayaka. Wala siyang sinabi. Nang malaman ito ng ina niya, dali-dali siyang pumunta sa paaralan. Akala ko'y magwawala siya. Pero sinabi niya sa principal na, para sa sarili, ipinagkanulo ang kaibigan. Ito ba ang patakaran sa edukasyon ng paaralang ito? Kung sa tingin ninyo ay mabuting paraan ito ng edukasyon, kusang mag-aalis ng pag-aaral ang anak ko. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa lahat. Sa huli, si Sayaka ay pinagbawalang mag-aral ng isang semestre. Ang biglaang bakasyon na ito, akala niya ay magiging paraiso ng kalayaan. Ngunit nang mawala na ang saya, ang kawalan ay laging sumusunod. Nakita ng nanay niya na umiiwas si Sayaka. Kaya naman palihim na nag-enroll ang nanay niya kay Sayaka sa isang tutorial center. Iyon ang tunay na pagbabago sa buhay ni Sayaka. Ang tutor niya ay si Jisoo Tsumeya, isang ordinaryong lalaking nasa kalagitnaan na ng edad. Nang makita niya si Sayaka na nakasuot ng matataas na sapatos at damit na nakalabas ang pusod, si Sayaka na may maalon at kulay gintong buhok, natigilan siya at hindi nakapagsalita. Masyado ka nang matagal na nakatingin sa akin. Ano? Pasensya na. Iniisip ko lang, ang gwapo mo. Turuan mo rin ako ng mga uso ngayon sa fashion. Sa mukha mo pa lang, imposible nang sumunod sa uso. Oo nga, ang tiyan ko naman. Hindi rin bagay sa damit na nakalabas ang pusod. Ang mahinahong anyo ni Guro Sebota ay nagpawala ng pag-aalangan kay Sayaka para masubukan ang kanyang pagiging tapat. May ibinigay ang guro na isang pagsusulit. Kinabahan si Sayaka dahil hindi niya ito maintindihan. Punong-puno ang answer sheet. Wala ni isa mang tama. Nahihiyang ngumiti si Sayaka pero hindi naman siya kinutya ni G. Sebota. Maingat niyang binasa ang sagutang papel ni Sayaka na puno ng sulat kahit na lahat ay mali. Pero lahat ng patlang ay nasagutan. Patuloy na pinupuri ng guro si Sayaka. Nagulat si Sayaka sa mga papuri sa kanya. Hindi pa niya naranasan ang purihin ng kanyang guro. Susunod ay ang pagpili ng target na universidad. Pero ni isa mang pangalan ng universidad ay hindi pa naririnig ni Sayaka. 5 taon na siyang hindi nag-aaral ng maayos. Paano kaya kung ang pangahas na pangarap ay ang University of Tokyo? University of Tokyo. Doon lang naman siguro puro mga loser. Tapos ang Kiyo. Narinig mo na ba ang mga lalaking Kiyo? Parang, puro gwapo ang feeling. Sige. Kiyo na lang. Pinagawa ng guro kay Sayaka na isulat ang Kiyo sa application form. Kahit na parang ang weird. Pag uwi ni Sayaka, sinabi niya ito sa kanyang ina. Gusto kong kumuha ng pagsusulit sa Kiyo. Natigilan ang nanay. Tapos ngumiti. Ang mga kaibigan, nang marinig iyon ay napangiti rin ng pagkalakas-lakas. Pero kahit natawa, si Sayaka ay nag-aral pa rin sa party. Walang anumang kaalaman siya. Kailangan niyang magsimula sa grade 4. At ang kakayahan ni G. Sebota sa pagtuturo ay nakakatakot na kahanga-hanga. Hindi lang niya kayang turuan ng isa-isa ang mahigit 10 estudyante. Nakakagawa pa siya ng natatanging plano sa pag-aaral ayon sa interes ng bawat isa. Sa kani-kanilang mga estudyante. Pangalawang pagsusulit. Nationality 25 puntos. Pangalawang pagsusulit sa matematika. Tumaas ang iskor ni Sayaka mula sa 0 hanggang 5. Ang 5 puntos na ito ay maaaring maliit sa paningin ng iba. Pero kay Sayaka, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Pero mabilis na napansin ng guro, ang pagiging estranghero ni Sayaka sa pag-aaral ay hindi na kayang solusyonan ng mga aklat. Sinubukan niyang sabihin kay Sayaka na gumuhit ng mapa ng Japan. Ngunit gumuhit lang siya ng bilog. Hindi ko talaga kaya to. Hindi. Ito ang pinakapangunahing kakayahan ng isang tao. Ganoon po ang sabi ninyo, Madam, Sir. Pero, tiyak na hindi alam ng mga kaibigan ko yun. Napatawa ko sila. Yehey. Pag-uwi,
Tinanong ni Sayaka ang nakababata niyang kapatid kung paano matukoy ang silangan, kanluran, timog, at hilaga. Hindi ko inaasahan na ang nakababatang kapatid ko na nasa elementarya pa lang ay nakasagot ng napakadali. Nagpakawala naman ng malamig na salita ang ama. Para kang walang pakialam. Hindi ka makakapasa sa Kiyo o kahit saan pa. Niloloko ka lang nila. Pandaraya yan. Pandaraya, ni piso ay hindi ako magbibigay. Nang marinig niya ang sinabi ng ama, sobrang nasasaktan si Sayaka. Lumapit ang nanay niya at pinigilan ng ama. Inaasikaso niya ang pamilya sa araw, at nagpa-part-time pa siya sa gabi. Pero ni minsan hindi sinabi ng nanay niya kay Sayaka na, hindi mo kaya, at si Sayaka naman, ay hindi nga naman binaygo ang tiwala ng ina. Maaga siyang pumapasok sa review center araw-araw. Hindi lang para sa papuri ng guro, kundi para rin hindi mabaygo ang suporta ng nanay. May biglang nag-ingay sa labas. Isang batang lalaki ang pinapasok. Nanggaling pala siya sa pamilyang 3 henerasyon ng abogado. Pero sa kanya, mas gugustuhin pa niyang maglaro ng games habang buhay kaysa maging abogado. Hindi siya sinaway ni Guro Pineda. Sa halip ay pinuri niya ang galing ng bata sa paglalaro. Sabi naman ng bata, hindi naman daw niya masyadong gusto ang paglalaro, para lang daw yun sa paghihiganti sa ama. Naunawaan naman ito ni Guro Sebota. May naisip akong magandang paraan ng paghihiganti. Subukan mo kaya? Anong klaseng plano ng paghihiganti? Mag-aral ka muna ng mabuti para makapagtapos ng kolehiyo. Pag-aaralan kong mabuti para sa bar exam. Masaya lang siguro si Papa noon. Pero hindi ka naman magiging abogado. Ano? Pagkatapos mong bigyan ng pag-asa si Papa, ibagsak mo ulit siya sa bangin ng kawalan. Paano? Sobrang brutal. Diba? Isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Ang handheld game console ng bata ay naging libro. Sabi ni Sayaka, tiyak na may mahika ang guro, ngunit sinabi lang sa kanya ni G. Sebota, na habang mas marami ang nalalaman niya, mas lalawak ang kanyang pag-iisip, at malulutas niya ang mga problemang hindi kayang lutasin ng iba. Naniniwala siya na walang estudyanteng hindi matuturuan. Basta't mahanap lang ang tamang paraan, magagabayan ang mga magagaling. Ang bawat isa ay mayroong walang katapusang posibilidad. Ang masaya at positibong ugali ng guro, ay nagbigay kay Sayaka ng kaunting kumpiyansa sa kanyang malaking pangarap, na dati tila imposible. Nakita ni Tsuchida ang bagong kulay ginto na buhok ni Sayaka na kanyang pinakulayan para sa bakasyon. Sinabi niya na kung gusto niyang makahabol sa takdang aralin, kaya hindi na tayo makakapag-outang ngayong summer. Pero nakaplano na si Sayaka. Ayaw niyang ma-standby ang mga kaibigan niya. Nirerespeto ng guro ang desisyon niya, at nagbigay din siya ng konsiderasyon. Naglaro silang dalawa ng knowledge quiz. Kapag mali si Sayaka, mag-ialis siya ng makeup bilang parusa. Kapag tama, makakapag-ayos ulit siya at makakapag-outang. Sabi ng guro, mas gwapo raw siya kay Wuyanzo noong bata pa siya. Agad na na-interested si Sayaka na mahilig sa chismis. Sige. Kung kaya mong tapusin ang lahat ng aralin sa English sa summer break, ipapakita ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kapag natapos mo na. Dahil sa tukso ng litrato, ang dating gabi ng pagkanta ay naging pag-aaral ng mga salita, kahit ang pagkanta ay Ingles. Natuklasan ng mga kasamahan na seryoso si Sayaka. Mga tala lang naman ang nakasulat sa libro. Hindi na natatakot si Sayaka sa dating siya, kundi tinanggap niya ng buong puso ang hindi sapat na nakaraan. Naniniwala na siya sa isang kasabihan, ang buhay pagkatapos ng pagsisikap. Kahit na mabaygo, mas magiging may tiwala sa sarili. Mabilis na lumipas ang bakasyon. Ginagawa ni Sayaka ang lahat para mabawi ang mga aralin niya sa Ingles noong high school. At matagumpay na nakapasa sa pagsusulit, at tinupad naman ng guro ang pangako at pinakita ang litrato niya noong high school. Ngunit nagpatawa ito sa lahat. Saan banda ang gwapo roon? Para siyang isang probinsyano, sa masayang kapaligiran. Ikinwento ni G. Sebota ang kanyang pag-aaral noong kabataan. Noong araw pala ay isang estudyanteng tamad din siya. Nagtuturo siya sa isang review center, para lang may pantustos sa buhay. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na niyang minahal ang trabahong ito. Hinuhukay niya ang higit pang potensyal ng mga estudyante. Nang payuhan ko siya noon, sumang-ayon din ang presidente sa aking ideya. Umunawa pa nga ng pera sa bangko, at ginawang ganito ang lugar na ito. Doon lang nagising ang mga kaklase ko. Ang tagalinis pala ng silid-aralan ang punong guro rito. Kaya para sa presidente, kailangang magpakita rin ng magandang resulta si Tsuchida. Kaya pala, hindi pala kami nag-iisa. Wala na sa schedule ni Sayaka ang puro kain, inom, at saya. Puno na ito ng mga plano sa pag-aaral. Lumipas ang mga araw at dumating na ang pasukan. Bumalik na si Sayaka sa paaralan. Pero sa unang araw ng klase, nakatulog si Sayaka sa ibabaw ng kanyang mesa. Kung mapapaniwala mo silang nagsisi ka na, baka makatulong ang paaralan sa'yo para makahanap ng trabaho. Susulatan kita ng rekomendasyon. Hindi na. Kasi papasok ako sa Kiyo. Ano? Nagpatawa ang sinabi ni Sayaka sa buong klase. Akala ng guro, nananaginip si Sayaka. Pero alam ng kaibigan niya kung gaano siya nagsikap para dito. Guro, paano kung si Sayaka ay pumasa? Kung ganoon, magpapabaliktad ako't hubot-hubad na liliko sa buong paaralan. Magandang ideya iyan. Paano naman kung hindi pumasa si Sayaka? Siya naman ang magpapabaliktad at hubot-hubad na liliko sa buong paaralan. Walang sino man ang nagseryoso sa pastahan. Ngunit si Sayaka ay puno ng lakas ng loob. Sa harap ng buong klase, malakas niyang sinabi ang kanyang pangarap. Sayaka Kudo.
Paniguradong makakapasa ako sa Keio University. Noong araw na iyon, papunta siya sa kanyang pag-aaral. Nakita ni Sayaka ang kanyang guro sa paaralan na pumunta sa kanilang bahay. Sinundan niya ito ng palihim. Nalaman niyang ang kanilang class advisor ay nagbabala kay Subota. Imposible iyon para kay Sayaka. Alam kong ito ay isang napakahirap na hamon. Kahit na nagsikap ang isang estudyante, kung hindi kaya, hindi kaya. Guro. Sa tingin ko, walang estudyanteng hindi kaya. May mga hindi magagaling na guro lang. Sa mga sinabi ni G. Subota, halata ang tiwala niya kay Sayaka. Pero ang ibang guro sa paaralan ay nanunuya lang. Nagtago si Sayaka sa isang sulok. Tahimik niyang pinakinggan ang usapan. Nanlulumo siya at halos maiyak. Hindi lang pala si Mama. May iba pa palang lubos na naniniwala kay Sayaka. Simula ng araw na iyon, mas lalong nagsikap si Sayaka. Napuno ng mga notes at mga mali ang dingding. Pati sa uluhan ng kama ay may mga flashcards na nakapaskil. Gabi-gabi, nag-aaral siya habang may ilaw. Umaalis siya bago pa man sumikat ang araw. Lahat ng oras niya ay para lamang sa iisang layunin. Nakikita ito ng nanay niya. Lihim na nagpasalamat siya sa guro. Mabilis man ang pag-unlad ni Sayaka. Huli na talaga ang simula niya. Sa 3 beses kada linggong pag-aaral ng karagdagang aralin, imposible kayang makapasok sa Keio University. Gusto ng guro na dagdagan ang 3 beses kada linggong pag-aaral ng karagdagang aralin sa 6 na beses. At nangangahulugan din ito ng pagtaas ng bayad sa pag-aaral ng karagdagang aralin. Pag-uwi ng mama galing sa trabaho, lihim na kinausap ang bunso niyang anak. Gusto kong kunin ang inyong insurance at ang inyong mga deposito sa bangko, ikaw at ang ate mo. Dahil sa perang ito, maaari ko itong bumawi balang araw. Sige. Si Ate Momo ay nagsusumikap ng husto. Wala rin naman tayong aasahan kay Papa, di ba? Ang suporta ng kanyang pamilya ay lubos na nakapagpaantig kay Sayaka, at lalong napuspos ng sigla. Kinabukasan, pumunta si Sayaka sa kanyang tutorial, at tinanggap ang makapal na perang ibinigay ng kanyang ina. Ito ang mabigat na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na babae. Hindi pinabayaan ni Sayaka ang kanyang mga kaibigan, pero hindi na siya muling kumanta sa KTV. Nakita ng mga kaibigan niya ang determinasyon ni Sayaka. Pagkalabas nila ng KTV, pumunta silang lahat sa isang hot spring. Seryosong sinabi ng matalik niyang kaibigan kay Sayaka, Sayaka, ayaw na naming makipaglaro sa iyo. Pinipilit mo lang kasi ang sarili mo. Hindi ah. Gusto kong makipaglaro sa inyo. Sasabihin ninyo bang kasalanan namin kung bagsak kayo? Hindi namin kaya iyon. Hinahihiya ninyo na ba ako? Hindi naman. Ano man ang sabihin ng iba, ikaw ay patuloy na nagsusumikap. Napakagwapo mo. Ang mga titig ng mga kaibigan mong determinado ay nakapagpaiyak kay Sayaka. Nagkasundo silang maglalaro pagkatapos ng pagsusulit. Bigla na lang dumating ang araw ng pagsusulit sa 2 taon ng high school. Ang nakababatang kapatid ay nakapasok sa kanyang pinapangarap na high school para sa baseball. Ang nakababatang kapatid na babae ay nakapasok din sa kanyang gustong junior high school. Masayang nagpakuha ng family picture ang buong pamilya sa harap ng kanilang bahay. Habang lalo siyang nag-aaral, lalo namang lumalawak ang kaalaman ni Sayaka sa lipunan. Siyang dati puro ayos lang ng mukha ang alam. Ngayon ay kaya na ring ilarawan ang hirap ng mga manggagawa. Natutuwa ang guro. Binigyan niya si Sayaka ng isang kopya ng mga dating pagsusulit sa Keio. Binuklat ni Sayaka ang mga pagsusulit. Natulala siya bigla. Hindi niya talaga kaya. Palihim na umakyat si Sayaka sa rooftop. Nag-isip siya ng matagal mag-isa. Hanggang sa umakyat ang guro. Hindi siya sermonan. Kumuha siya ng itlog. Naniniwala ka bang kaya kung patayuin ang itlog na ito? Imposible kayang may tayo ng ganito iyon ng bilog. Pero dahil sa ginawa ng guro, tumayo nga ang itlog. Oh! Tumayo nga, ang galing. Talunan ka na nga kung hindi ka man lang susubok. Ang pag-alam kung ano ang posibleng mangyari ay napakahalaga. Napagtanto ni Sayaka. Pinagupitan niya ang mahaba niyang buhok at nagsuot ng pinakasimpleng damit. Hindi na niya pinansin ang refleksyon niya sa salamin, kundi ang bawat salita sa kanyang notebook. Maliwanag ang mga ilaw sa bahay ng gabing iyon. Nag-o-overtime ang nanay niya para kumita, at ang nakababata niyang kapatid ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Nagpuyat ang guro para gumawa ng learning plan para kay Sayaka. Alam ni Sayaka, lahat ay nagtutulungan para sa kanyang kakaibang pangarap. Ngunit sa 3 beses na pagsusulit, si Sayaka ay laging bagsak. Nagsimula na siyang magduda sa sarili kung tama ba talaga ang landas na ito para sa kanya. At ang kanyang kapatid na lalaki na kahit gaano pa kasipag ay hindi pa rin makahabol. Isang linggo na siyang hindi nakakapag-ensayo. Galit na sinaway ng ama ang nakababatang kapatid. Inutusan niya itong humingi ng tawad sa coach. Tinulak ng kapatid ang ama na puno ng galit at ikinabuwal nito. Ayaw na niyang kargahin pa ang pangarap ng ama sa baseball. Gusto ni Sayaka na aliwin ang nakababatang kapatid. Sumisikap ka na nga ng ganoon. Magsikap ka pa ng kaunti, ng mas matibay. May mga taong kahit anong sipag ay hindi pa rin kaya. Ate,
Ikaw rin. Sakuan mo na ang mga walang kwentang pangarap na iyan. Talaga bang iniisip mo na makakapasok ka sa Keio University? Ang mga sinabi ng nakababatang kapatid ay nagdulot ng mas matinding pagkadismaya kay Sayaka na. Nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalinlangan sa sarili. Gustong makatakas ni Sayaka. Makatakas sa lahat ng pinapasa niyang responsibilidad. Makatakas sa mabigat na pasanin ng kanyang mga pangarap. Lahat ng nasa tutorial center ay umuunlad. Si Sayaka lang ang nananatili sa kinatatayuan. Isang hindi maipaliwanag na paghihirap ang bumabalot sa kanyang puso. Guro. Sapat na. Okay lang kahit hindi sa Keio. Seryoso ka ba? Hindi ko na alam kung bakit pa ako nag-aaral. Ang isang taon ko. Araw-araw, gabi-gabi, nagsusumikap ako. Ibaba natin ang target, lalo lang itong bababa. Anong pakialam ko? Mula naman talaga akong nasa ibaba eh. Paano naman ako magiging positibo na parang guro? Sumuko ka na lang. Hindi ka makakapasa sa kahit anong universidad. Nag-walkout si Sayaka sa review center dahil sa pagkadismaya. Gabi sa lansangan, umuulan. Basang-basa si Sayaka. Parang isang batang nawawala. Pinagmamasdan ni Sayaka ang pagsisikap ng kanyang ina sa trabaho. Umiiyak siya ng pagkalakas-lakas sa sobrang sama ng loob. Pasensya na, Mama. Anong nangyari? Agam, yakap-yakap ng ina si Sayaka, at patuloy na inaaliw. Nadama ko ang pagmamahal ng nanay ko. Sa wakas, naunawaan na ni Sayaka ang kahulugan ng tahanan. Hindi kailanman ang pagkapanalo ang mahalaga, kundi ang iyong kapanatagan. Kahit natahimik ang tatay, sinabi rin ni nanay na mabuting tao siya. Hindi lang marunong magpahayag ng pagmamahal. Ilang araw na hindi pumasok si Sayaka sa tutorial. Nanatili lang siya sa bahay at nagsayang ng oras. Biglang may narinig siyang sigaw ng ama mula sa labas ng bintana. Nangyari pala na ang nakababatang kapatid niya ay naglakas loob na rin. Umalis sa baseball club. Sinisigawan ng ama ang nakababatang kapatid niya kahit anong pigil. Hindi na napigilan ng ina. Kinuha niya ang baseball bat at binasag ang bintana ng sasakyan. Lahat ng sama ng loob na matagal ko nang itinatago sa puso ko ay aking inilabas. Anong kahihiyan ba yun? Ako kasi. Kahit na napapagod ako dahil kay Sayaka na pinapatawag sa paaralan, ni minsan ay hindi ko iyon naramdaman na kahihiyan. Alam mo ba yun? Asawa ko, si Ryuta. Tuwing gabi bago ang araw ng laban niya, madalas siyang magkaroon ng hika. Dahil sa takot na matalo sa laro at mapag-alitan mo, natatakot siyang maglaro ng baseball. Ang pinakamasakit. Hindi ba si Ryota na napipilitang magdala ng iyong mga pangarap, kaya wala nang mapagtataguan ng bata. Huwag mo nang pakialaman si Ryota. Alagaan mo na lang si Sayaka at ang nakababata mong kapatid. Ako ang ina nilang tatlo, eh. I see. THESTORES. Mahigpit na niyakap ng dalawang anak ang umiiyak na ina. Puno ng awa ang mga mata. Nahanap ni Sayaka ang nakababata niyang kapatid ng gabing iyon. Malungkot ang kapatid niya. Ayaw na ayaw niyang umuwi. Ang negatibo niyang ugali ay ipinakita kay Sayaka kung ano na ang itsura niya nitong mga nakaraang araw. Kaya't nagpasya siyang balikan ang kanyang mga pangarap. Gusto kong puntahan ang Keio. Sumakay si Mama at Sayaka sa tren at nakarating sa harap ng gate ng kanyang pangarap na paaralan. Ang magandang kapaligiran sa pag-aaral sa loob ng campus ay nakapagbigay ng inspirasyon kay Sayaka. Nang umalis kami, gusto sana ni Mama na kuhanan ng litrato si Sayaka. Pero tumanggi si Sayaka. Gusto ko pa ring makapasok sa Keio. Hindi na ito tulad ng unang biro. Sobrang determinado ang boses ni Sayaka sa pagkakataong ito. Bumalik ulit siya sa cram school. Kinagulat niya ang mga guro. Taimtim na humingi ng paumanhin si Sayaka sa guro dahil sa mga sinabi niya noong araw na iyon. At dahil din sa mahina niyang pagkatao noon. Sa sumunod na pagsusulit, nakakuha si Sayaka ng marka na nakapagpagulat sa buong pamilya. Tuwang-tuwa siyang umuwi. Nagsusunog noon ng bat ng baseball ang kanyang ama, Ryuta. Pasensya na. Naiintindihan ko na. Gawin mo na lang ang gusto mo mula ngayon. Pero ang kapatid ko, baseball lang ang alam. Hindi niya alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. Binigay ni Sayaka ang report card niya sa kapatid. Nagulat ang buong pamilya sa nakapasa niyang report card. Ryota. Makakapasa talaga ako.
Keio University. Kinuha ng ama ang papel. Matagal siyang hindi nagsalita. Unang beses niyang tinitigan ng mabuti ang anak. Para bang ngayon lang niya nakilala si Sayaka. Malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo. Pinunan ni G. Sebota ang aplikasyon para kay Sayaka. Ang una at pangalawa ay magkaibang kurso sa Keio University. Ang pangatlo naman ay ang pang-emergency na paaralan. Ang huling 2 buwan bago ang pagsusulit. Gabi-gabi maliwanag ang silid ni Sayaka. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi. At pinilit na tapusin ang bawat tanong. Tapos na ang pagsusulit. Napahiga si Sayaka sa kama. Nakangiti. Tumawag ang nanay niya para mag-encourage. Gininhawa ni Sayaka ang loob niya. At binuksan ulit ang libro. Para sa pagsusulit sa sanaysay kinabukasan. Sinikap ni Sayaka na alalahanin ang mga istruktura at teknik na itinuro ni G. Sebota. Isang letra. Isang sulat. Isulat ang mga salitang pinakatapat sa puso. Nang lumabas siya sa examination hall, nakita ni Sayaka ang sikat ng araw na tumatagos sa mga ulap ng nyebe. Hindi niya alam kung magbabago ang buhay niya sa loob ng 3 araw na iyon. Pero alam niya na nagbigay na siya ng lahat ng makakaya. Ang susunod ay ang nakakapagod na paghihintay. Nakatingin sa hindi pasado sa screen. Malungkot na tinawagan ni Sayaka si Guro Sebota. Nang marinig ni Guro Sebota na hindi siya pasado sa kanyang first choice. Nalungkot ang guro pero hinikayat niya si Sayaka na may second choice pa naman siya. Dumating ang mga dati niyang kaibigan para puntahan si Sayaka. Naglaro silang masaya. Hindi na nila inisip ang mga marka. Bago ang paglabas ng resulta ng second choice, sumulat si Guro Sebota kay Sayaka ng isang mahabang liham. Binabasa ni Sayaka ang sulat. Unti-unting nanlalabo ang kanyang mga mata. Muli niyang inilagay ang kanyang numero ng pagsusulit sa mismong sandali na lumabas ang resulta. Natigilan si Sayaka. Nakapasa siya. Tunay ngang nakapasa si Sayaka sa Departamento ng Politika ng Keio University. Dali-dali siyang pumunta sa review center. Guro, nakapasa po ako. Ano? Ah, ang ganda. Ang ganda. Nakapasa talaga ako sa Keio. Oo nga. Lahat sila umiyak sa tuwa, hindi dahil sa marka, kundi dahil kay Sayaka na talagang nagawa ito. Hindi ito himala, kundi bunga ng kanyang pagsusumikap, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Ang pagpupuyat niya gabi-gabi, ang pagod na likod ng kanyang ina na nagtatrabaho hanggang hating gabi, at ang paulit-ulit na pagpapalakas ng loob ni G. Subata. Bumalik si Sayaka sa paaralan dala ang kanyang notice of admission. Hindi nagbago ang isip ng guro tungkol sa kanilang usapan noon. Sa wakas, natapos na ang mahirap na paglalakbay na ito. Nang araw na umalis ako ng bahay, ang langit ay bughaw na parang panaginip. Tahimik na naglalakad si tatay sa unahan. Katulad noong bata pa ako. Sumampa si Sayaka sa malapad na likod ni tatay. Tapos na ang kwento ng kabataan. Marahil ikaw din ay isa na hindi inaasahang magtatagumpay. Ang taong hindi naiintindihan at hindi inaasahan. Ngunit tandaan mo, hanggat gusto mong magpatuloy, mayroong taong magbibigay ng payong para sa iyo ng tahimik. Ang pagsusulit sa kolehiyo ay hindi ang katapusan ng buhay, kundi ang simula. Ang pagsusulit sa buhay ay nagsimula pa lang. Sana'y makalabas ka sa kalahati ng iyong buhay. Pagbalik ko'y bata pa rin.